ang isang kabayong maitim, at yaong nakasakay dito ay may isang timbangan sa kanyang kamay. At narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng 4 na nilalang na buhay na nagsasabi, sa 1 denaryo ay 1 takal na trigo, at sa 1 denaryo ay 3 takal na sebada, at huwag mong ipahamak ang langis at ang alak. At nang buksan niya ang ika-4 na tatak, ay narinig ko ang tinig ng ika-4 na nilalang na buhay na nagsasabi, halika! At tumingin ako, at narito, ang isang kabayong maputla, at ang nakasakay dito ay may pangalang Kamatayan, at ang Hades ay sumusunod sa kanya. At sila'y pinagkalooban ng kapamahalaan sa ika-4 na bahagi ng lupa, na pumatay sa pamamagitan ng tabak, at ng gutom, at ng salot, at ng mga ganid na hayop sa lupa. At nang buksan niya ang ika-5 tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong sumakanila. Hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. At binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal. At sa kanila'y sinabi na magpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatayin namang gaya nila. Ayan, mag-analyze tayo ngayon sa binasa mo, Sister Luz, ha? Opo. Opo. Langit ba, maraming nananahan? Marami po. Palagay mo, ang nananahan sa langit, mga 1 milyon? Mas marami po siguro. Maganda pagkakasagot mo. Mahigit sa 1 milyon, mahigit sa 2, mahigit sa 3, mahigit sa 4. Maraming nananahan sa langit. Pero dun sa ipinakita kay San Juan, meron siyang mga scene na nakita sa langit na may relation sa mangyayari sa lupa. Nakakita siya doon ng 4 na nilalang na buhay. Tama? Tama po. Totoo ba, kapatid na Nel, na yung 4 na nilalang na buhay, yun ang nag-i-introduce pagkabukas ng kordero sa bawat tatak na binubuksan niya? Totoo ba na yung 4 na nilalang na buhay ang nag-i-introduce ng bawat pangyayari sa bawat bukas ng tatak noong sa natatatak ang aklat? Totoo po, kapatid na Eli. Ang sabi ng isang nilalang na buhay, nang buksan niya yung ng kordero yung isang tatak, sabi ng isang nilalang na buhay, halika, papakita ko sa iyo. Papakita ko. Nakita ko ngayon, sabi ni San Juan, nang buksan ang unang tatak, ang isang kabayong maputi. Tapos, nung buksan ng ikalawa, isang kabayo namang mapula. Tapos maitim, tapos maputla. So, yung 4 na nilalang na buhay, nagtakita ng 4 na mga kabayo. Tama? Tama po. Yung 4 na kabayo, may kanya-kanyang gagawin, pati yung nakasakay dun sa kabayo. Tama? Opo, tama po. Nilalang na buhay na nag-introduce, siguro kaya sila nag-introduce, 4 kasi yung i-introduce. Marami namang mamamayan sa langit pero siguro kaya binanggit yung 4 na nilalang na buhay, meron silang kinalaman sa ipakikitang pangyayari kay Juan. Tama? Opo, tama po. Ngayon, kung 4 na nilalang na buhay yung nag-i-introduce, 4 din yung in-introduce na mga kabayo, na ang kahulugan, bawat isang kabayo may pangyayaring magaganap sa daladala ng bawat kabayo. Tama? Tama po. Dahil pagka yung kabayo ay tumatakbo ng mabilis, ano ang nararamdaman mo?
Pag mabilis po ang takbo ng kabayo, parang larawan po ng pagmamadali, kapatid na Eli. Larawan nga ng pagmamadali. Pero pag takbo ng kabayo, hindi ba may hangin? Tama po. Di ba relative na yung pag tumatakbo ang kabayo, may hangin, Daniel? Opo, totoo po, kapatid na Eli. So, yung apat na kabayo, pwedeng isimboliko sa apat na hangin. Pwede po. Payag ka ba na yung apat na kabayo may dalang apat na hangin? Opo, kapatid na Eli. Kaya pagdating sa Kapitulo 7, nakita ni San Juan, apat na anghel namang nakatayo sa apat na sulok ng lupa. Mayroong pigil-pigil na apat na hangin ng lupa. Tama? Tama po. Hindi kaya magkakaugnay ang kabayo, apat na hangin. Hindi kaya magkakaugnayan. Parang makapigil hininga po, kapatid na Eli. Paano nga po ba? Para patunayan natin yung hangin, dala-dala ng kabayo at yung kabayo may dala-dalang hangin, basahin natin ang Jeremias 4:13. Narito, siya'y sasagupang parang mga ulap, at ang kanyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo. Ang kanyang mga kabayo ay lalong matulin kaysa mga agila. Yung sinasabi na yan na sasagupang parang mga ulap. Alin yan? Nasasagupang parang ulap. Basahin natin ang 11. Sa panahong yaon ay sasabihin sa bayang ito at sa Jerusalem, isang mainit na hangin na mula sa mga luwal na kaitaasan sa ilang ay dumating sa anak ng aking bayan, hindi upang sumimoy o maglinis man. Isang malakas na hangin na mula sa mga ito ay darating sa akin. Ngayoy magsasalita naman ako ng mga kahatulan laban sa kanila. 13. Narito, siya'y sasagupang parang mga ulap, at ang kanyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo. Ang kanyang mga kabayo ay lalong matulin kaysa mga agila. Sa aba natin, sapagkat tayo'y nangapahamak. E di hindi ba yung hangin na yan ay kapahamakan? Tama po. Mainit na hangin na may kabayo. Tama? Tama po. Kaya may kabayo kasi yung kabayo, pagka tumatakbo, nakakalikha ng hangin. Tama? Tama po. At yung hangin, na dyan sa sinasabi ni Jeremias, may daladalang kabayo. Tama? Tama po. Ilan ba yung kabayong nakita ni San Juan? 4 po. Ano-anong kulay? Ang mga kulay po ay puti, pula, itim, at putla o maputla. Hindi ba yung 4 na yun na kabayo ay simboliko ng 4 na kapahamakang darating sa lupa? Tama po. Di ba ang daladala ng isang kabayo patayan? Tama po. Yung kabayong pula, yung kabayong itim, di ba ang daladala nun ay di ba ang daladala ng kabayong maitim kahirapan sa buhay? Tama po. Kaya may daladalang timbangan, ang timbang ng isang
ng isang takal na trigo ay isang denaryo, napakamahal. Ibig sabihin kahirapan. Ang timbang ng isang denaryo, 3 takal na sibada, isang denaryo. So panahon na yon, ang isang denaryo, kasing larawan ng 1 day wage. Isang araw na pagtatrabahuhan mo. Kung ang isang araw magtatrabaho, kikita ka isang denaryo, tapos makakabili ka lang na isang takal na trigo, wala ka ng pang-ulam. Naglalarawan yung kabayong maitim ng mahirap na pamumuhay. Tama? Tama po. Yung kabayo ng mga mapula, naglalarawan ng mga digmaan. Tama? Tama po. Yung kabayong maputla, naglalarawan naman ng mga salot at mga kamatayang darating sa tao. Tama? Tama po. At yun naman kabayong maputi ay naglalarawan naman ng maling pananampalataya dahil namimeki yung kabayong puti, nagpapakunwaring siya si Kristo. Tama? Tama po. Yan naman ang naglalarawan ng paglitaw ng maraming mga peking relihiyon at peking mangangaral. Kaya yung 4 na kabayo na yan, 4 na kapahamakan. At yung 4 na kapahamakan, 4 na hangin yun. Hindi naman magkalayo yung talata sa 2 at saka 7, di ba? O di yung 4 na kabayo, yun din yung 4 na hangin na darating sa lupa. Tama? Tama po. Pero bago makapagpahamak lahat ng yan at dumating sa kanilang kasakdalan ng pagpapahamak, magtatatak muna ang Diyos. Tama? Tama po. At may kakasangkapanin ng Diyos na mga magtatatak. Tama? Tama po. At sabi, huwag mong ipahamak ang lupa kahit ang dagat hanggang makapagtatak kami. Tapos narinig naman ni San Juan na nakapagtatak naman. At nasa 7:4, pakibasa mo ngayon, Sister Luz. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 na natatakan sa bawat angka ng mga anak ni Israel. Arinig niya pala, pati bilang nung natatakan sa Israel, 144,000 sa 9 ngayon. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay tumingin ako, at narito, ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman, na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika, na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero, na nangadaramtan ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. Pagkatapos na marinig niya yung bilang ng natatakan sa Israel, 144,000, sabi niya, nakita naman niya, mayroon pa rin natatakan palang iba. Hindi naman mabilang. Hindi ba? Ang pinag-uusapan diyan, tatakan Kaya, ang unang natatakan, 144,000. Ngayon sabi ng iba, yung maraming yan, wala nang tatakyan. Sino may sabi sa'yo? Yun ang usapan, yung nakita niya at narinig niya yung mga tinatatakan Pagkatapos matatakan yung 144,000, sumunod naman hindi na mabilang. Yung tinatakan na mula sa iba't ibang wika. So, magkakaroon muna ng pagtatatak bago dumating yung kapahamakan at alpasan yung 4 na hangin ng kapahamakan. Tama? Tama po. So, magkakaugnayan. 4 na hangin, 4 na kabayo, 4 na kapahamakang darating. At yan nga nagtatrabaho pero hindi pa lubos na dumadating sa kanilang pagpapahamak ang kasakdalan. Kasi nagtatrabaho na yung mga bulaang propeta, no? Naghahasik na ng lagim sa kaluluwa ng tao. Yung kamatayan ng mga paggigera, yung nakasakay sa kabayong mapula, saka yung nakasakay sa kabayong maputla, at saka yung nakasakay sa kabayong maitim. Nararamdaman na natin lahat ngayon yan Nangangabayo na yung mga yan Kaya lang, hindi pa ganap na nakapagpapahamak yung mga yan dahil samantalang mayroon pang gawain ng Diyos at yun nga yung pagtatatak o pagliligtas. Naiintindihan mo ba punto ko, Brad Mel? Opo. Salamat po sa Diyos, kapatid na Eli.
At may isang punto pong lalong naklaro po sa akin dito, bukod po sa marami pa pong punto, kapatid na Eli, awa ng Diyos eh. Yung po yung sa talatang 9, kasi po, ang buong akala ko po, para bagang bukod na bukod yung 9, sa pagkakaalam ko po sa, mula pa po noon, ang talagang natatakan lang po, yung 144,000 sa bawat angka ni Israel. Pero yung pong lubhang karamihan, parang puwera, para sa akin po, ibang usapan na po yun, hindi nakasama sa Hindi. Tinatakan din yun. Hindi lang yung 144,000. Ang katunayang natatakan yung bukod sa 144,000, natatakan pa yung iba. Kasama mo yung Efeso 1:13. Ang sabi po, na sa Kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Tinatakan ba yung taga-Efeso, Bradman? Opo, tinatakan po. Sumampalataya, tinatakan ba? Hindi ba yung Efeso mga hintil yan? Tama? Tama po. Kasama ba yan sa mga anak ni Israel? Hindi naman po eh. Pero kasama sila dun sa natatakang hindi mabilang. Tama? Tama po. So, bukod sa 144,000, yung mga hintil, tinatatakan din. Tama? Amen. Salamat po sa Diyos. Ikaw ba, Sis Luz, may tatak ka ba? Opo, awa ng Diyos. Basahin mo kung ano yung tatak mo. Ikalawang Timoteo 2:21. Ito po. Hindi, 19. 19. Gayon may ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga Kanya at lumalayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Ano yung tatak na binibigay ng Diyos sa Kanyang mga tauhan? Lumalayo po sa kalikuan. Ayun. Kaya nga, tinatatakan tayo ngayon pinapalayo tayo sa kalikuan, tinuturuan tayo ng katwiran. Para kung lumalakad tayo sa katwiran, yun ang ating tatak na tayo lumalayo sa kalikuan. Di ba yun ang tatak na sa Diyos? Kaya nga nagtatatak ngayon Di ba? Opo. Hindi ba totoo, Bradman, na tayo pinalalayo sa kalikuan dahil yun ang tatak na itinatatak sa atin ng Espiritu Santo? Opo, totoo po talaga, kapatid na Eli. Kaya ngayon, nagtatrabaho ang kasamaan, nagpapalaganap ng lagim sa mundo, nagtatrabaho naman ang Diyos, nagtatatak siya doon sa mga maliligtas. Tama? Tama po. Alam niyo na, ang kapahamakan, mga kapatid, 4 lang naman yan Hindi naman mahirap tandaan yung 4 kapatid na Roland, di ba? 4 lang naman tatandaan Opo, hindi po mahirap tandaan. 4 po yun, kapatid na Eli. At dala-dala yun. Ang una ron, maling relihiyon. Opo. Tama? Tama po. Arawan ng kabayong maputi, nagkukunwaring puti, pero tarantado yung nakasakay. Di ba? Opo. Ang dala-dala, busog. Kaya busog ang dala-dala, papatay yun. Papatay ng kaluluwa ng mga tao yun. Mga relihiyong mali, ang trabaho niyan, mamamatay tao. Mga anak ni Satanas, kayo sa inyong amang Diablo, mamamatay tao kayo. Yun ang trabaho ng nasa kabayong maputi, nagpapakunwaring maputi, o sa kagaya ni Kristo. Kasi si Kristo, nakasakay din sa kabayong maputi. Pero hindi dala-dala ni Kristo'y busog. Nakita yung kabayong maputi na yon at saka yung nakasakay na tapat at totoo. Nasa langit po. Yun namang nakita ni San Juan, wala naman sa langit, sa lupa naman yun. Tama? Tama po. So magkaibang kabayo yun. Oo nga po. Magkaiba rin yung nakasakay. Tama? Magkaiba po talaga.
Tapos, tuloy natin kung anong description ng nakasakay na yan sa kabayong maputi na yan, na nasa langit ng galing. Sa 12. At ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy, at sa kanyang ulo ay maraming diadema. At siya'y may isang pangalang nakasulat, na sino man ay di nakaalam kundi siya rin. At siya'y nararamta ng damit na winisikan ng dugo, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Berbo ng Diyos. At ang mga hukbong nasa langit ay sumusunod sa kanya, na mga nakasakay sa mga kabayong puti, at nangararamta ng mahalagang linong maputi at dalisay. Tuloy. At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas, upang sa pamamagitan nito'y sugatan niya ang mga bansa. At kanyang Ano ba ang taladala niya? Di ba nasa bibig niya yung isang tabak na matalas? Opo. Alam natin kung ano kahulugan ng tabak na matalas na dala-dala nung nakasakay sa kabayong maputi na tinatawag na tapat at totoo. Ano ba yung tabak na matalas na lumalabas sa kanyang bibig? Basahin natin ang Epeso uli, kapatid na Luz. Opo, lagay natin sa Epeso, 6. At nagsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. O, hindi ba si Kristo yung may dala-dala ng salita ng Diyos, kapatid na Luz? Opo, siya po. Di ba sa kanyang bibig lumalabas yung tabak na matalas na siyang salita ng Diyos? Tama? Tama po. Eh yung isang kabayo ng dala-dala, di ba busog, pangtansibat, pamatay? Opo. Pero yung dala-dala ni Kristo, salita ng Diyos na nagtutuwid, pumuputol ng mali, parang tabak na puputol ng mali, puputol ng hindi tama sa buhay ng tao, at yung salita ng Diyos na nagko-correct sa atin. Magkaiba Tuloy mo ngayon yung sa Apokalipsis kung sino ba yung tapat at totoo na yun na may daladalang naan sa kanyang bibig lumalabas ang isang matalas na tabak. At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas, upang sa pamamagitan nito ay sugatan niya ang mga bansa, at kanyang paghaharian ng tungkod na bakal, at niyuyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ayan. Tanong ko sa iyo, kapatid na Luz, sino ba? Hindi ba si Kristo yan? Si Kristo po. Nakasakay din siya sa kabayong maputi, pero iba siya. Kasi siya may kabarkada, may sumusunod sa kanya na kabayong maraming puro maputi rin, tama? Tama po. Kabayong sinusundan siya ng mga hukbong nasa langit na nakasakay din sa mga kabayong maputi, hukbo. Yung nasa 6, 4 lang yung magkakabarkadang kabayong iba-iba kulay. Ito naman kay Kristo, pare-pareho sila ng kulay, talagang maputi. Tama? Tama po. Kaya yung kabayong maputi doon sa 6 ng Apokalipsis, sa Kapitulo 6, nakabarkada ng kabayong pula, itim at saka maputla, hindi talagang puti yun. Nagpapakunwari lang puti yung ginagaya si Kristo. Yung magkakabarkada na yun, ang dala-dala kapahamakan sa tao, tama? Tama po. Yan ang larawan yung kabayong maputi rin, ang larawan ni Kibuloy, larawan yun ni Miranda, ni Periol, yan ang larawan ni Manalo, yan, mga magkakabarkada yan yung mga nakasakay na yan sa kabayong maputi, maputla, maitim at saka mapula. Talagang ang dala-dala niyang kapahamakan sa tao, nag-uumpisa ng magtrabaho sila, no? Pero hindi sila pinapayagan ng Diyos na sila ay makapagpahamak. Napipigilan yung mga yan, may pamigil ang Diyos dyan Kasi nga ay merong trabaho ang Diyos na pagliligtas, di ba? Amen.
Kaya hindi sila lubos na makapagpahamak nababara sila O, sabi nung anghel sa sikatan ng araw, huwag ninyong ipahamak ang lupa kahit ang dagat, kahit ang alinmang punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Ang totoo, yung 4 na kabayo na at mangangabayo, yan din yung larawan nung ibinigay ni Kristong palatandaang makikita pag malapit na ang paghuhukom. Sabi niya, makakarinig kayo ng digmaan, alingaw-ngaw ng mga digmaan. Basahin nga natin 24:4, Sister Luz, ng Mateo. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, Ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Yan ay larawan ng kabayong maputi. Mga mangangaral na peke. Yan ang unang kabayong nakita ni Juan Yung lilitaw na mga bula ang Kristo, magsasabing ako ang Kristo, ililigaw marami. Susunod na kabayo yung pula. Ano naman ang sabi diyan? At mga kakarinig kayo ng mga digmaan, at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangang ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian. Kita mo? Yan yung ikalawang kabayo, kabayong mapula, yung gera ang dala-dala. Magpapatayan na ikaw mga tao. Tapos, ano pa? At magkakagutom, at magkakasalot, at Ito naman yung kabayong yung kabayong, yung isa, magkakagutom, yun naman yung larawan ng kabayong itim. Tapos magkakasalot at lilim doon sa iba't ibang dako. Yun naman yung larawan ng kabayong maputla. Kita mo? 4 din yan Tama po. Diba? Opo. Maling relihiyon, tapos mga gera, tapos mga kahirapan sa buhay, yung pagkakagutom, saka yung pagkakasalot at mga kung ano-anong mga ibang kamatayan, yun ang kabayong maputla. Kaya kung a-analyze mo, hindi naman magkakaiba yan Ginagamit lang sa iba't ibang simboliko. No? Ginamit sa simboliko ng kabayo at yung mga nakasakay doon. Ginamit sa simboliko ng 4 na hangin. At ipinaliwanag straightforward ni Kristo sa Mateo sa mga apostol. Hindi na nilagyan ng simboliko kasi ang kausap niya apostol. Ang makikita nyo bago ko dumating, lilitaw ang maraming bula ang propeta. Yun ang katumbas ng kabayong maputi. Tapos, magkakaroon ng mga digmaan. Yun ang katumbas ng kabayong mapula. Tapos, magkakagutom. Yun ang katumbas ng kabayong maitim at magkakasalot. Lilim doon sa iba't ibang dako. Yun naman ang katumbas ng kabayong mapula. Diniretso ni Kristo, hindi ginamitan ng simboliko kasi ang kausap mga apostol. Tama? Tama po. Pero yun din yung 4 na hangin. Yun din yung nakasakay sa 4 na kabayo. Pare-pareho yan, kapatid na Luz. Kaya nga may bilang para alam mo kung pare-pareho Opo. Kung sana yung isa 6, hindi siya yung 4. Pero 4 lang 4 na hangin, 4 na mangangabayo, 4 na kabayo, 4 na event that will happen in the history of humanity, tapos darating na ang wakas. Ngayon, kung nakikita natin yung mga kapatid, ibig sabihin, malapit na tayo sa wakas, kaya lang, may trabaho pa ang Diyos na ginagawa. Dapat sumali tayo sa trabaho, Sister Luz. Opo. Radeli, napansin ko. Sige, Sister Luz. Napansin ko po yung binabasa nga po natin yung huwag ninyong ipahamak ang lupa at ang dagat hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noong mga alipin ng ating Diyos. So, ibig pong sabihin, pagkatapos na magawa yung makapagtatak na yon, doon po aalpasan yung 4 na yon na kabayo. In its full content, in their full battle gear, makakawala na yan. Kaya nga dadating yung malaking kapigatian Ah. Dahil dyan sa mga yan Opo.
Magkakaroon na ng great tribulation kasi makakarating na sila dun sa climax ng kanilang pagpapahamak sa lupa. Opo. At sa tiyempo po na yun, Brad Eli, wala na po dito sa lupa yung mga maliligtas. Wala na, alisin na yun bago mapultil yung para bago dumating sa climax yung malaking katigatian, aalisin na yung mga hirang dahil sa mga hirang kapaikliin yung mga araw na yaon. Opo. Nakikita mo yung relevance noon, Gadmel? Opo, awa ng Diyos po, kapatid na Eli, yung mga pangyayari, ganun po pala yun na ito palang nasa aklat po ng Apokalipsis, ito pong ipinaliwanag niyo po sa amin ngayon. Siya rin po pala talaga yung nasa 6, yun din po yung nasa Kapitulo 7, at ang diretsang paliwanag po mismo, itong ipinahayag po ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga apostol po noong una, kapatid na Eli. Magkakaisa yan. Kasi yan lang naman ang mangyayari sa mundo, wala nang iba tayong aasahang mangyayari. Diba? Paglitaw ng mga bulaang propeta, simboliko ng kabayong maputi. Paglitaw ng mga digma, simboliko ng kabayong mapula. Paglitaw ng mga kagutom at kahirapan sa buhay, simboliko ng kabayong maitim na ang sakay na may daladalang timbangan na nagpapakita ng mahal na kabuhayan ng timba. At ang kalayawan, yung kalayawan, sinasabi rin na dalang timbangan na isang dinaryo, isang takal na trigo, pero ang bilin, huwag itahamak ang langis at ang alak. Di ba yun yung larawan ng kalayawan? Kaya maraming tao ngayon ang kailangan langis at alak eh. Larawan ng kalayawan yung alak, yung langis na naman, yung power, yung mga luxury sa buhay, di ba? Yung power na kailangan ng mundo ngayon. Kaya ngayon nga yumaman yung Arabian nation dahil doon sa nasa kanila yung langis eh. Diba? Opo, tama po eh. Kaya yung lahat ng pangyayari, hindi pa yun ang nangyayari sa mundo. What other eventualities are we expecting to happen unless those things? Opo. Diba? Tama po, kapatid. There are no other eventualities. There will be wars, rumors of wars. There will be famine. There will be pestilences brought about by humanity and brought about by nature in diverse places. Kaya apat na pangyayari, apat na grupo ng pangyayari, apat na kabayo, apat na mga ngabayong nakasakay sa apat na kabayo, apat na hangin na nagtatangkang ipahamak ang lupa at ang dagat at ang mga punong kahoy. Pag naganap na yun, Gadmel, pati punong kahoy, walang ligtas eh. Bakit po, kapatid na Eli, ano pong ibig sabihin? Yung mga pestilences at saka yung mga natural calamities that will happen, pati mga punong kahoy, walang ligtas yan. Pati dagat apektado yan eh. Diba? Yung mga ginagawa ng mga tao ngayon, He will destroy those who destroy the earth. When you say they are destroying the earth, even pati dagat, dinidestroy nila, di ba? Opo, ganun po pala. Ang dagat, pinagtatapunan ng mga nuclear waste because of the greed of nations. Ayun, pati dagat, sinisira na ng tao. Kaya, all things leads to the destruction of humanity and the earth itself. Nung araw, ang tao ang gumawa ng kanilang kapahamakan. Hindi malayo na ngayong panahon na ito, ang tao rin ang gagawa ng kanyang sariling kapahamakan dahil siya hindi niya pagkilala sa Diyos. Magkakaroon sa kanya ng kapangyarihan ng apat na hangin o ang apat na mga ngabayo, masasakop ang mga tao nun. Yun ang mga mapapahamak. Yung masakop ng maling relihiyon, mapapahamak. Yung maging biktima ng mga pag-away-away ng bitterness ng mga kagaya ngayon. Ang Israel ngayon bombahan naman sila ngayon ng Hamas ba yun? Bombahan dahil nang namamatay.
Ang pinapanalangin ko nga, sana wag naman lumaki ng lumaki ang away na yun kasi dapat sana nakapagpalaganap muna tayo. Paano naman maipakita natin sa Panginoong ating sinasampalatayanan na mahalaga sa atin ang kanyang mga salita.